Okay, hello everyone. Welcome po sa ating channel. This is Coach Jarrett. At magpatuloy po tayo sa ating mga kwentuhan. May tatlong topic na naman tayong nakapila dito, guys. Ang dami ko na-miss kahapon kasi. Oo, so ngayon tayo babawi. Okay, diretso na tayo ha. Oo, topic na tayo mga babayan. Babalikan ko lang yung nangyari, yung drama ni Mike Defensor. Oo. Kasi gumaganda na yung kwento kay Mike Defensor Oo. Eto si Mike Defensor, mga babayan, naghamon, nakasuhan, ngayon nagpapabiktima. Ganyan. Ganyan, galawang talaga Duterte, galawang DDS talaga utak DDS 'Di ba? Maghahamon, pag hinamon, pag pinatulan yung hamon, magpapabiktima. Ganun Ewan, bakit ganyan ng mga DDS? Hindi ko nag-gets. Parang hindi na naiisip, nagmumukha silang tanga pag ginagawa nila yun. Pero, eto nga, pupunta muna natin yung parte ng hamon. Eto yun Sabi ni Mike Defensor, ihain na ang kaso. Tagal-tagal. Yabang ihain na raw yung kaso niya. Sige, ito yung related dun sa human trafficking. Hihintay na raw ni dating Congressman Mike Defensor ang isasampang kaso sa kanya ni NBI Director Melvin Matibag. Giit ni Defensor, walang basehan ang pakay ng NBI na kasuhan siya kaugnay ng sinalakay na KTV bar sa Pasig. Wala raw kasi siyang kinalaman sa operasyon ng umano'y human trafficking sa loob ng establishmento. Sabi pa ni Defensor, gusto lang siyang patahimikin ni Matibag para matigil na raw ang investigasyon sa flood control projects. Binigyang diin din niya na ginagamit lang ni Matibag ang NBI para gipitin ang kanyang pamilya. Wala pang bagong pahayag si Matibag pero dati na niyang itinanggi ang alegasyon ng panggigipit sa pamilya ni Defensor. Kaya yung sinasabi ko, i-file niya na yung kaso. Yun, naghamon. Di ba sabi niya, kailan ba ngayon? Ngayon, hintayin natin yung kaso niya. Pero ang sinasabi ko sa inyo, wala siyang kakaso-kaso. Ayun yung problema nyo, mga DDS, yung mga bayani nyo, yung mga politiko nyo, puro hangin. Puro yabang, promise. Puro hangin, puro yabang. Wala kang makitang wala kang makitang sustansya sa kanila Oo. 'Di ba? Tulad si Badoy, ang yabang-yabang, puro build up kay Digong, tapos puro po nasa gobyerno, di ni English pa para mukhang matalino yung comment, pero bobo naman yung comment. Tapos ngayon suspended. Suspended ng tawag dito, ng lisensya niya, yung medical license niya suspended. Okay, iyak-iyak, di ba? So ito, si Mike Defensor, ganun din. Hamon-hamon ang kaso. Ganyan. Hain nyo na yung kaso. Kailan ba daw kakasuhan? Ngayon, di ba? Hintayin natin. Yan na nga, nag-file na ng kaso kahapon. NBI files trafficking case or RAPS versus Defensor, wife, and children. Ayan na. Ayan na. The NBI has filed trafficking charges against former Anakalusugan Party List Representative Mike Defensor, his wife Julie Rose, and two of their children in relation to a raid on a KTV bar and hotel in Pasig City in April. Yan. The case was submitted to the Pasig RTC, a Pasig Prosecutor's Office, on Friday afternoon, June 26. Yan. At during a press briefing on Thursday, Matibag said investigators uncovered a concealed passage not reflected in the building's approved plans. Wala pa dyan yung koneksyon ng kanyang negosyo, di ba? Andun pa yun yung Pax Libera. Pax Libera na mining. Pero yun ang pinaka-damning sa lahat actually. Yung sa Pax Libera. Ngayon, mga babayan, kinasuhan. Anong reaction? Anong reaction ng ng Mike Defensor nyo? Babalikan natin. Balikan natin.
Balikan natin reaction ni Mike Defensor. Auto reaction. Formal nang isinampa ng NBI ang kasong qualified human trafficking laban kay former Congressman Mike Defensor. Kaugnay yan ng umano'y sex den na sinalakay ng mga otoridad sa Pasig City. Ang detalye sa agenda report ni Chet Gatchalian. Tatawa ako dun sa kanyang presentasyon dahil nagmumukha sila. Katawa-tawa raw si Parang tanga. NBI Director Melvin Matibag at ang reklamong human trafficking ng ahensya laban kay dating Congressman Mike Defensor. Alam mo, yung pagkat wag niyang ibalik sa atin. Dahil hindi ko maintindihan. Anong point yung Pax Libera at saka pagmamayari? Hindi ko naintindihan. Wait. Hindi mo na iintindihan yung connection ng Pax Libera doon sa ano? Sa kaso mo? Sino ngayon ang tanga? Ulitin ko mga kababayan. Hindi rin niya naiintindihan yung connection nung kanyang Pax Libera mining doon sa kanyang kaso. Akala ko ba NBI ang tanga? O di ikaw pala ang tanga kasi di mo naiintindihan. Ano kasimple yun? Pero ano nga ba ang koneksyon? Ganito kasi yon mga kababayan. Natukla, di ba nung una itinatanggi ni Mike Defensor na sa kanila yung property? Ang sabi niya, nag-divest na raw sila, ibinenta na raw nila sa iba, meron daw siyang deed of sale, meron siyang deed of transfer or deed of donation, whatever. Para patunayan na hindi na siya ang nagmamay-ari nung buong yung yung buong facility, nung buong area. Ngayon, mga kababayan, natuklasan ng NBI na nagsisinungaling itong si Mike Defensor. Siya pa rin pala ang may-ari. Siya ang may-ari ng lugar kung saan merong sex den at may human trafficking. Paano nalaman na siya ang may-ari? Okay. Paano yung Cliff something? Cliff Ridge? Si Cliff Ridge ang may-ari nung buong lugar, nung buong facility. Okay. Tapos, grupo sila. In fairness, korporasyon naman yun. Okay. So, grupo sila. Pero, mga babayan, ang may majority shares, ibig sabihin, siya ang may pinakamaraming shares. Ibig sabihin, siya may-ari. Ang may pinakamaraming shares doon sa Cliff Ridge ay ang Pax Libera. Ang Pax Libera, mga kababayan, ang may-ari niyan, if I'm not mistaken, 65% according to the NBI, 65% ang may-ari ng Pax Libera ay ang pamilyang Defensor. Either 65 or 70%. Ganon. Ngayon, sa pamilyang Defensor, mga kababayan, 60% ang shares ni Mike Defensor. Yun ang connection. So, ang ibig sabihin, mga kababayan, eto pa. Hindi lang yun. Meron silang interlocking directors. If I'm not mistaken, kung naaalala ko yung kwentuhan natin doon sa doon sa presentation ng NBI, may interlocking director sila. Ibig sabihin, yung directors ng Cliff Ridge, siya ring directors ng Pax Libera. Ibig sabihin, mga kababayan, dahil may interlocking director sila, hindi siya separate companies. Interlocking directors Ang lumalabas, sa papel lang sila separate companies. Pero, in practice, sa totoong buhay, sila? Iisang kumpanya lang sila. Or baka, sister company. Ganun. Ganun siya. Interlocking directors So, ibig sabihin, mga kababayan, siya ang may-ari ng Cliff Ridge,
Director siya ng Cliff Ridge, director din siya ng Pax Libera. Ang may-ari ng Cliff Ridge ay si Pax Libera. O di kanya lahat. Ngayon, bilang siya ang owner, eto pa. Mukhang wala talagang separate corporate identity yung dalawang kumpanya. Bakit? Kasi it seems ang control at decision making ay nanggagaling lang kay Mike Defensor. So ibig sabihin, hindi siya separate entity. At dahil lahat ng decision making ay nanggagaling kay Mike Defensor, lahat ng control nanggagaling kay Mike Defensor, ibig sabihin, malabo o blurred ang pagkakahiwalay ng korporasyon at ng pagkatao ni Mike Defensor. Kaya, pwede siyang ma-pierce ang corporate veil. Ang tawag doon, piercing the veil of corporate personality. Ang piercing the veil of corporate personality, mga kababayan, ang ibig sabihin lang yan, yung korporasyon at yung tao ay hindi paghihiwalayin ang kanilang status. Iisa lang siya. So lahat ng galaw, lahat ng ginagawa ng korporasyon ay parang galaw at desisyon ng may-ari. Ngayon, ang masakit dyan, nangyayari lang, pwede mo lang gawin yung piercing the veil of corporate personality kapag merong fraud or any illegal act committed by the corporation. May panloloko o may ginawang illegal yung korporasyon. So dahil ganun, mga kababayan, yung korporasyon ngayon, hindi magiging liable. Ang magiging liable yung mga direktor kasama si Mike Defensor. Kung merong krimen, long story short, mga kababayan, kung merong krimen na nagaganap doon sa Blue Hotel at saka doon sa Chicago KTV, kung merong human trafficking doon, ang magiging responsable, hindi yung korporasyon, kung hindi sila Mike Defensor at mga kasama niyang direktor. Walang choice. Yun ho yun. Kung sinasabi ni Mike Defensor na hindi niya naiintindihan, yun ho yung dahilan kung bakit siya ang kinakasuhan, hindi ang korporasyon. Madali na maintindihin, di ba? Tayo nga naiintindihan natin eh. Hindi naman siguro tayo kasing talino ni Mike Defensor, di ba? Tayo nga naiintindihan natin eh. Oh, tapos siya hindi ko maintindihan talaga eh. Anong kinalaman ng Pax Rivera dun? Ganun. Tawag doon, patay mali siya, guys. Anong point yung Pax Libera at saka pagmamayari? Hindi ko naintindihan. Paliwanag ng dating mambabatas, walang Tanga kinalaman kasi. ng ownership niya sa kumpanyang Pax Libera na una nang sinabi ng mga investigador na may kaugnayan sa Cliff Point Corporation. Cliff Point pala, Ang Cliff Point Ridge. ang may-ari ng establishmento sa Pasig City kung nasaan ang KTV bar na sinalakay ng mga operatiba. Isa umano itong sex den kung saan 55 kababaihan ang na-rescue. Hindi rin nakaligtas sa banat ni Defensor ang blueprint at floor plan na pinakita ni Matibag kaugnay na umano'y infrastructure alterations para maitago at masagawa raw ang sexual exploitation. Itong mga binabanggit ni Attorney Melvin Matibag, natatawa ako kasi parang lumalabas, parang nasa City Engineering Office. Meron pa siyang presentasyon nung detailed building plan. Hindi ko alam yung mga pinagsasabi niya. Parang may sinabi siyang fire exit. Kailan ka naman nakita ng fire exit na nasa harapan ng building? Hapon Yun nga, ba't di mo sagutin yung tanong? Bakit ka naglagay ng fire exit sa harapan ng building? Di ba? Kayo yung nagpatayo eh. Kayo yung nagpatayo ng building. Hindi naman yun sila Melvin Matibag. So dapat kayo nakakalam yan. Sumagot ka na lang doon sa kaso mo. Hapon itong Biyernes inihain ng NBI sa Pasig City Prosecutor's Office ang kasong qualified human trafficking laban kay Defensor. Haharapin ko. At ako naniniwala, wala siyang kakaso-kaso. Pinakita ko na yung video ng building. Sinasabi nila, human trafficking as if isang prostitution din. Alam ko ang gusto niya. Ang gusto niya, magkaroon ako ng non-bailable
na kaso. Yun, Para ang ako pa-victim. makulong, hindi makapagsalita. Ang sinasabi nga ni Secretary Mike, Kasi kasulito. tina-target siya for a non-bailable offense. Kita nyo, sinasangkot din siya. Ilan sa mga ebidensya Yun ngayon ang pa-victim nilang drama. Noong una, naghamon, kasuhan nyo ako. Nung kinasuhan, biglang sabi, gusto lang nila akong makulong. Eh kung deserve mo naman makulong. Di ba? Eh kung deserve mo naman makulong, anong gagawin namin? Paniwalaan ka? Iniinsulto mo ba kami? Oh. Ganun lang kasimple yun, guys. Simplihan natin ang politika kasi yung mga politiko kino-complicate para hindi natin maintindihan eh. Simplihan lang natin. Simplihan lang natin. Kung kinasuhan ka dahil may nakitang kakaso-kaso sa'yo, nakitaan ka ng mga elemento ng krimen, o di sagutin mo sa korte. Ba't ka nagpapapreskon? Puro preskon. Di ba? Hintayin mo yung warrant mo. Tapos mag-bail ka. Kung papayaga ka mag-bail, depende sa court naman yun eh. At the court's discretion naman yun eh. Pag sinabi ng court na mahina yung kaso sa'yo, o di bigyan ka ng bail, oh, happy. Pero kinakabahan nga kasi sila, mga babayan. Kinakabahan sila. Masyadong obvious ang kaba, mga kababayan, nito ni Mike Defensor. Masyadong obvious. At sinagot din siya ni Melvin Matibag kanina. Oo, sa interview. Ito yung sinabi ni Melvin Matibag. Hinamon ni former Congressman Mike Defensor ang NBI. Nakasuhan ang isa umanong cabinet secretary at senador na investors umano sa kanyang kumpanya. Sa programang On Point ng Billionaire News Channel, sinabi ni Defensor na alam ng NBI kung sino ang kanyang mga tinutukoy. Una nang nagsampa ng qualified human trafficking complaint si NBI Director Melvin Matibag laban kay Defensor kaugnay sa ni-raid na KTV bar sa Pasig City na ginagamit umano bilang sex den. Nakapangalan sa kanyang asawa at anak ang naturang establishmento. Kung sinasabi lang, di dapat kasama rin itong mga taong to. Dapat sabihin din nila yung mga pangalan. Pangalawa, Wait. Ito ba yung suot niya sa ano? Sa DOJ? Sorry distract ako. Kasi, ibig sabihin mula DOJ, dire-diretso siya dyan sa interview? Ano ba yung ano? Sorry Oh, yun nga. Mula DOJ, dire-diretso siya sa interview ng bilyonaryo. Walang pahinga. Walang pahinga, boy. Oo. Ibig sabihin, ay kinakabahan to. Gusto niyang unahan yung kwento. Kabado to, guys. Guilty siya. Guilty to. Mukhang guilty. Dire-diretso siya eh. Oo. Alam ka naman nag-repeat performance, 'di ba, ng damit. Eh mayayaman niya mga milyonaryo na mga yan, baka bilyonaryo pa nga eh. So, imposible magre-repeat performance yan. Mukhang siguro pagkagaling sa DOJ, diretso sa interview ng bilyonaryo. Kinakabahan to. Kabado to kapag ganyan. Laki na rin ng eye bags niyo. Mukhang di na natutulog. Delikado ka, boy. Masyado ka obvious. pangalawa, dahil nga sinasabi kong panggigipit, talagang manggigipit sila. Hindi gipitin nila yung mga kasama nila. Kung talagang sincero sila doon sa kanilang kaso, di kasuhan din nila yung mga kasama nila. Okay, wait. Ganito kasi yan, mga kababayan. Yung bang mga kasamang sinasabi nila, director o shareholder lang. May pagkakaiba kasi yun. Meron kasi mga babayan na shareholders lang pero hindi sila involved sa decision making ng korporasyon.
Kasi 5 lang naman yan eh. 5 lang ang pwede. Actually, hanggang 5 lang talaga ang pwede. Hanggang 15 ngayon. 5 to 15 yata, if I'm not mistaken. But anyway, ayun. Meron kasi mga shareholders, mga investors na ang involvement lang nila, nagbigay lang sila ng pera pero ayaw nila makialam sa decision making ng korporasyon. Ay, wala silang pakialam doon. Nangyari na sa akin yan, nag-participate ako before ng investment. Sabi ko, ayoko maging part ng operation. Ayoko maging director. Gusto ko lang, bibigyan ko kayo ng pera at the end of the calendar year or at the end of the tax year, bigay nyo sa akin yung dividendo ko. Ganun lang. So kung hindi sila board of directors, wala silang pake. Mag-aabang lang sila, nakaganyan lang sila every end of the tax year. After taxes, tapos after bayaran yung mga dapat bayaran, yung matitirang kita, yun ang paghahatian ng shareholders. Ganun lang kasimple yun. Ngayon, mga kababayan, assuming totoo yung sinasabi ni Mike Defensor na merong dalawa. Okay, sabihin natin may dalawa. Na isang cabinet secretary, tsaka isa pa na kaalyado doon ng Marcos administration. Ano yung involvement nila? Kasi hindi mo pwedeng kasuhan lahat. Hindi porke nag-invest ako dyan, ibig sabihin kakasuhan mo ako. Kasi wala naman akong control. Kayo ang may control dahil kayo ang direktor. Si Mike Defensor, director siya eh. Siya, yung asawa niya, at yung 2 anak niya. Director sila ng Cliff Point. Director sila ng Pax Libera. So sila ang may hawak ng decision making ng mga korporasyon. Hindi ba na-i-report sa kanila yung nangyayaring human trafficking dyan sa lugar nila? Dyan sa sarili ng negosyo? Pabaya kayo na board members? Pabaya kayo na board of directors? Wala kayong pake? Buti may nag-i-invest pa sa inyo kung wala kayong pake. Nakakatakot naman. Alam nyo mga kababayan, kung ako investor at nalaman ko na, yung negosyo niya sumabit sa human trafficking, wait lang. Pupull out ako na investment ko, mahirap na. Baka matali sa litigation, di ko ma-withdraw. Sino pa mag-i-invest sa kanila? So mga kababayan, hindi mo pwedeng kasuhan lahat. Directors kakasuhan mo kasi sila yung may control dun sa corporation. Lalo-lalo na mukhang walang distinction o walang pagkakaiba sa pagkatao ng korporasyon at sa pagkatao ni Mike Defensor at ng pamilya niya. So, yun. Anong masasabi ko raw sa banta ni PBBM, FL at speaker? Kanina ko pa po na topic yan, sir. Balikan nyo yung live stream natin kanina. Tuloy natin to. Pero sila doon sa kanilang kaso, di kasuhan din nila makasama nila. Para rin kay Defensor, tuta ng administrasyon si Director Matibag. Si Atty. Matibag, dahil nga ginagamit siyang tuta nitong administrasyon at wini-weaponize sila yung NBI, ginagamit yung kanyang kapangyarihan, isa-isa niyang hinahunting yung mga kalaban sa politika. Actually, gigil siya kay Mike Defensor, kay Melvin Matibag. Gumawa pa siya ng ganyan. Oo. Hanggang dito lang kasi yung kaya niyang hanggang dyan lang yung kaya niya isagot. Si Mike Defensor yan. Hanggang dyan lang kasi yung kaya niyang isagot. Hanggang Alaska na lang. Oo. Hindi naman siya papansinin ni Matibag dyan. Siyempre sa utak ni Matibag, sasabihin niya, wala naman akong kaso. Diba? Wala naman akong kaso. Sorry. Bahala ka sa buhay mo dyan. Yung mga nagsasalita. Kaugnay ng balitang yan, makakausap natin si NBI Director Melvin Matibag on the line. Director, good evening.
Magandang gabi po at sa lahat po ng tumatangkilik sa inyong programa, isang magandang gabi po. Director, first of all, your response to former Congressman Defensor saying you know the cabinet secretary and senator involved in his company? Well, unang-una po, ma'am, ang pinagbasihan po ng kaso niya ay yung mga dokumentong nanggaling po sa SEC. At wala naman pong lumalabas doon na pangalan kung sino man yung sinasabi niya. Lahat po ng nakapangalan doon po sa kumpanya ng mga na-involve po dito sa kaso ng human trafficking, yun po yung pinangalanan namin sa kaso. Kung sino man po yung binabanggit ng senador tsaka secretary, hindi ko po alam kung sino yun. Siguro po, ilahat po niya. Malaman po Correct. natin kung Siya sino magsabi. talaga. Pero sabi ko nga po, ang pinagbasihan po ng ating reklamo ay yung pong dokumento na nanggaling po sa SEC. Yung Pax Libera po, yung 5 miles, yung pong Serene Corporation, yung Chicago KTV, doon lang po nanggaling yung ating po mga kaso. Hindi ko po alam kung sino yung binabanggit niya at sinasabi niyang alam ng NBI. Baka mas maganda po kung pinangalanan niya. So, Director, ang sinasabi niyo po wala negative talaga at totally you don't have any knowledge on this. How solid is NBI's case against Defensor and his co-respondent, sir? Pakiulit po. How solid po yung inyong kaso laban kay Defensor? Sinunod po namin dito yung MC Circular number 20 ng DOJ na nagsasabi po na reasonable certainty of conviction. Yung sabihin, nakasunod po kami doon sa Halos surbol na yan. na Ganyan. yung pong aming ebidensya ititindig po pag dinala po sa korte. Kasi ang dati pong pinagbabasihan lang is yung pong probable cause. Kami po, sinunod na namin dito yung reasonable certainty of conviction. Dokumento po ito na aming mga pinagbabasihan at sa rules and evidence po, the best evidence rule is yung written documents po, yung mga documents po na yan, unless proven na yung mga dokumentang ipinipresent tayo peke po. Director, since the raid, Defensor has been saying all these are politically motivated dahil daw po sa pagdemand niya for accountability sa flood control scandal. Now, what I'm getting is you're following the paper trail, right? So, what do you make of this defense from Defensor's camp? Well, mahirap naman po yun. Nagagawa ka ng kaso, ng problema, at meron po mga ebidensya, sasabihin mo ngayon, politika. You will cry politics pagkatapos po may pakita ebidensya. Hindi naman po titindig na depensa sa korte yung mga ganyan pong salita. Yung mga panunuya po, yung mga salita po na sinasabing ganyan, wala pong puwang sa ating pong judicial system po yan. At alam naman po dapat ni Mike Defensor niya. Kung hindi niya po alam, siguro tanungin po niya yung abogado po niya. And Director, this isn't the Yung first maliit. time, but Defensor, tinawag niya ho kayong tuta ng Malacanang at wina-weaponize daw po ng palasyong NBI to hunt critics. What can you say about this? Well, yung ganyan pong mga salita, yan po yung salita talaga. Lalo po tumitibay yung kaso dahil yung ganyan mga salita po ng mga akusado na walang malinaw po na depensa ang ilalabas. Yan po yung paningin ko po dyan. At hindi ko na po i-dignify pa yung kanyang pananalita po na yan. Dahil it will not define me, it will not define the palace, it will not define the NBI. Ang madidefine po dyan ay yung pagkatao niya sa sinasabi po niya yan. Ang kaso pong ipinail, hindi po si Attorney Matibag ang nag-file, ang NBI po ang nag-file niyan after po pag-aralan ng 2 buwan po na pag-aaral doon sa kaso po. Yes, Director. And other matters will take this opportunity to ask this. May hazing complaint na po yung 11 individuals Man. linked. Di related dyan sa topic natin today. So, yun na lang. Yun na magandang gawin. Ang magandang gawin na lang dito, mga kababayan, etong si Mike Defensor, sagutin na lang niya yung sakdal. Kasi meron siyang meron siyang kaso at yung kaso niya malala. Sana kung maliit na bagay, kaso hindi. Ang lupit. Ang lupit ng kaso niya, guys ang lupit talaga Human trafficking ba naman Ikaw lang human trafficker. Oo, lala kasi. Diyos ko. Dami-daming pwedeng gawin. Nag-human trafficking. Dami-dami mong pwedeng negosyo. May mining business ka na. Tapos pinasa mo pa yung, Diyos ko, nag-illegal ka pa. Sa bagay, sabi nga nila, mas mabilis daw yumaman pag illegal, baka isinabuhay na lang ni Mike Defensor yun. Oo. Baka isinabuhay na lang ni Mike Defensor yun. Yung mga kataga na yan. Mas madaling yumaman kapag illegal. Pero, mas madali ring makulong kapag illegal. So, bahala ka ngayon. Di ba? Ipagtanggol mo yung sarili mo sa
korte. Ganun na lang. Hindi talaga. Pero alam niyo mga kababayan, ito hindi ako magtataka kung nakabili na ng ticket yan pa abroad. Feeling ko in the next few weeks, mababalitaan nyo wala na si Mike Defensor sa Pilipinas. Mag-aalasaldi ko yan. Punta siya sa Punta siya sa ba? Ano bang London? Hindi pala sa London. Punta siya sa sa Paris. Doon siya mag-a-apply ng kanyang asylum. Lahiya to mga to. Buwisit talaga.